Eto, buhay na. Si Boying. Naalala nyo before, araw-araw ang press ko nito si Boying. Siya ang bida ng bida ng bida ng bida ng bida ng balita. Biglang nawala at di umano'y nagkasakit ito. Ngayon nga nangingitim na. Tingnan nyo kulay. Para na siyang si Torre. But anyway, hindi naman problema yung maitim kasi maitim din ako eh. Black is beautiful. Basta wag lang sakit. Basta importante yung maitim ka lang na natural. Di ba? Wala masama dyan. No? Pero nawala ito eh. Di ba? Ang ngayon, pa-press-con ka na ulit. Baka mamaya, atakihin ka dyan. Kalma lang. Ayaw mo, may spokesperson ka naman. Ayaw mo na siya magsalita. O, pakinggan natin. Sasabihin nito si Boying. Sundot lang yung kay VP Sara. Do you have any updates on that? No, pinag-uusapan dito kay VP Sara o kaso posibleng isampa ng NBI kay Vice President Sara Duterte. I was talking to Director Santiago this morning. We might meet again tomorrow to arrive at a decision for this. Tingnan nyo Dahil hindi umubra yung impeachment Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto kong pagtawanan itong impeachment na to dahil talagang walang gustong pumirma dyan. Ang tagal nilang plinano, ang tagal nilang binild up yung paninira sa mga Duterte, especially kay VP Sara, para siya ma-impeach. Doon sa bandang huli, naramdaman nila, walang gustong pumirma. Sa madaling salita, pahiya sila dyan sa impeachment. Ngayon, kung hindi ubra impeachment, kakasuhan nila. Kasi pag dyan sa kaso, hindi ko sinasabing mababayaran nila yung husgado. Ako'y malaki tiwala ako dyan sa husgado. Pero baka makahanap sila ng butas. Butasan ang nangyayari ngayon. Sa impeachment kasi kailangan mo ng numero. At talagang hindi impeachable offense yung mga nagawa ni VP Sara. Dahil lihiti mo naman yung mas mahal pa nga yung binasura at nagastos ng COMELEC dyan sa mga papel na itatapon lang nila. 150 million. Itong usapin kay VP Sara is just 125 million. So hindi sila talaga lulusot dyan. Hindi talaga impeachable. So hahanapan nila ng butas. Baka dahil mahirap makausap ang mas marami at kailangan ng numero, ngayon ay dumidistansya na dahil mag-i-election, walang gustong pumirma sa impeachment. Eto ngayon, baka po pwede kaso. Eto susubukan nila ngayon. Yan ang style ng mga ito. For filing na yun, sir? I don't know. We will have to explore all possibilities. Can we see at this stage the NBI as a strong case? I cannot say anything because they have not. Meron bang strong case ang NBI? Wala siyang masabi. Wala rin. Ako sa tingin ko, walang strong case. Kasi kung ang demanda nila ay patungkol lang doon sa grave threat na sinasabi nila na dahil ay papatayin daw si Marcos, si Lisa at saka si Tamba, hindi po, mali yun. Kasi ang sabi niya, kung namatay ako, doon papatayin sila Marcos. So pag namatay si Sara at pinatay sila Marcos, doon kayo magdemanda. Sino pa i-demanda nyo? Patay na pare-parehas. Di ba? Pero yung ganyan, hindi yung grave threat. Kasi sabi niya, alam niya na ang papatay sa kanya, itong sila Marcos. Ganun lang kasimple. So hindi rin to, wala silang strong case laban kay VP Sara. But sabi nga, karapatan nyo yan, keep on trying. Kung hindi ubra ang impeachment, subukan nyo yung kaso. Baka sakali. Pero hindi rin tatayo sa korte yan. Malabo yan. Presented to me yet. But we decided to speak about it tomorrow. So yung sa inciting to sedition lang, baka may reminder kayo sa publiko na... Sedition. Ito, isinasalang kung sino man to nagtatanong. Isinasalang kay Boying. Ay, Boying! Takutin mo itong mga nagpaparesign kay Marcos. Parang ganun. Tingnan nyo yung tanong niya. Baka may reminder kayo sa publiko na baka naman matakot. Baka may reminder kayo sa publiko at baka naman matakot. So sa madaling salita, kausapin mo. Yan. Kausapin mo. Babalaan mo. Para matakot yung mga yan. Ganon. Hindi naman. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Yung language that calls for hatred and
calls for overthrow of government. Hindi, wala po overthrow of the government ang sinasabi ng mga Pilipino. Ang sinasabi nila, dapat mag-resign na si Marcos kasi hindi niya mahawakan si Tamba. 'Di ba? Yun ang sinasabi ng mga Pilipino. Hindi ako, sila. 'Di ba? Bakit? Yung mga nagsasabing VP Sara resign as Vice President, masama din ba? Sedition din ba yun? Kasi yung sinasabi niya na i-overthrow ang government, hindi wala nagsasabing i-overthrow ang government. Bakit mo i-overthrow ang government? I-overthrow, pag-resignin si Marcos. Dahil kung pwede ang impeachment kay VP Sara, pwede nating pag-resignin si Marcos as impeachment din. Huwag niyo sabihin legal kay VP Sara, kay Marcos, hindi. Double standard kayo niyan. Plastic kayo. Kasi ako sa tingin ko, kung hindi magtatagumpay itong impeachment kay VP Sara, baka posible na balikan siya after election. Itong si Marcos. Bakit? Kung makuha ng Kamara at Senado ang numero. At may isang magreklamo dyan ng impeachment kay Marcos dahil marami siyang impeachable offense. Yun ba to overthrow the government? Or legal, right, nasa batas na pwede mong pa-impeach ang presidente rin? Tama or tama-tama? Di ba? It's not an acceptable language to us because we are under the rule of law. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not... Hindi, walang sinasabing violate. Ano lang, laging nasa batas. The right thing to do. Hindi tama yun eh. May pagkakalagyan ka, pag ang tingin mo, pwede mong hikayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. So ito ibig niya sabihin. May kalalagyan ka, so sa madaling salita, madidemanda ka or makukulong ka kung hinihikayat mo ang taong bayan na magalit sa gobyerno nang walang dahilan. Pambihira, Boying. Secretary Boying. Pambihira, ano walang dahilan? Ang liit-liit na bagay, 125 million pinag-aaksayahan ng panahon ng Kamara. Maliit na bagay. Confidential funds yun. May confidential funds din naman si Marcos. Ang daming may ahensya na may confidential funds. Hindi maliit na bagay yun. Hindi ito ay maghihikayat ng galit na sa maling paraan. Hindi po. Ang tawag po ron, Boying, alam nyo kung ano? Secretary? Freedom of speech. It's the right of the people to assemble. The right to assembly. Boying. Yung rally, nasa batas yan. Nasa Bill of Rights yan. Abogado ka. Abogado nga ba ito? Di ba? So, wag ganun. Nasa batas po lahat yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo at yung mga reklamo ng taong bayan. Dito sa gobyerno, hindi ito paghihikayat na magkaroon ng galit. Ito'y paghihikayat na ilabas ang sama ng loob. Yan yung sinabi ni VP Sara. May karapatan kayo to peaceful assembly. Yan po sinabi niya. Sundot lang yung kay VP Sara. Okay, next topic po tayo. Ito. Katulad nito, Boying. Dapat ito sinisitan ninyo. Nag-create ng galit sa mga taga Davao, sa mga Pilipino na kasinungalingan. Tingnan po ninyo. Tingnan nyo itong ginawa nitong ito inilabas ng Philippine Star sa kanilang Facebook. Globally ranked 5th place for congestion level. So ibig sabihin yung traffic, Davao City ranked as the most congested metropolitan area in the Philippines with the slowest travel times according to the 2024 Traffic Index. Fake news alert.
Ang pinag-uusapan, traffic ang Davao. Ang picture, EDSA. Nakapunta naman ako sa Davao. Wala namang carousel ang Davao. Wala silang ganyang lugar. EDSA po yan eh. Davao City had the worst traffic in Philippines. So sa buong Pilipinas, pinaka-traffic ang Davao. Rank 10 globally. So sa buong mundo, pang-10 traffic ang Davao. Di ba? Naniniwala kayo? Ito fake news. Sabagay, malapit nang matanggal. Ito, sino ba may-ari nitong Philstar.com? Chine-check nyo ba ito? Pambira kayo. Davao, dahil hindi umubra ang paninira nila sa Duterte, dahil hindi umubra ang paninira nila kay Vice President Sara Duterte at kay Rodrigo Roa Duterte, kayo ang isusunod. Lahat ng kadikit. Alam nyo, before, meron nagkwento sa akin. Dating sekretary po ito. Sabi niya, pag ikaw ay napunta lang sa Davao, nagagalit ang Malacanang. Nai-insecure. Ba't kayo nagpunta ng Davao? May mga galit talaga sa Davao. Insecure sa Davao. Kaya nga lahat ng dikit sa Duterte, binabakbakan. Ganyan ang ginawa rin kay Pastor Kibuloy eh. Ganyan din ang ginagawa ngayon sa Davao. Lahat, dumikit ka kay Duterte, yari ka. Ganun ang gusto nilang palabasin. Tingnan nyo ginagawa kay Bato. Kay Senator Bongo. Di ba? Parehas eh. Lantaran ng kalokohan nito. Ngayon, hindi uubra eh. Ano i-create nila? Kasi alam nila ang Davao, ito ang showroom ng mga Duterte. Kung sana napaganda nyo, Marcos, Tambaluslos, o kung sino pa nadyadyaan sa mga dyan sa mga nakaposisyon dyan, nagalit sa mga Duterte, pagandahin nyo yung city ninyo. Ang dapat ginagawa ninyo, pinapaganda nyo yung syudad ninyo, hindi yung pinapapangit ninyo ang Davao. Para abutan ninyo, wag siraan ang labanan. Ang labanan ay paayusan, pagandahan, pabonggahan, pa-level up. Ginagawa nyo crab mentality. Hindi nyo kayang gawin, sirain natin ang Davao. Pambihira, wala namang traffic sa Davao. Nag-traffic lang doon nung pumasok yung mga pulis tore. Bakit? Sinaraan yung mga lanes doon. Di ba? Kailan kitang-kita yan, So, warning sa mga taga-Davao. Kalma lang kayo, Kalma lang. Matigas talaga ang mga Duterte. Hindi nila kayang siraan. Malinis kasi. Kayo naman ang sisiraan. Pero alam mo, inggit ako sa inyo, Davao. Dahil lang mapayapa ang Davao, walang adik, walang NPA, at higit sa lahat, walang traffic. Fake news to. Fake news ka. Philippine Star. Pambira, Naturingan kayong mainstream media, nagagalit kayo sa mga vloggers, nagagalit kayo sa mga trolls na mga fake news. Kayong mainstream media, wala na kayong Ang media, dapat kayo nagpapahayag ng totoong nangyayari. Pambira. Traffic ang EDSA at traffic ang Davao ang picture. EDSA. Paano na itong mga... next topic po tayo. Ito po, nilabas po ng opisina ng Office of the Vice President. Yan. Tanggapan ng pangalawang Pangulo, notice to the public. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act or GAA.
We apologize for the inconvenience. Grabe ang pamumulitika, no? Kahit tamaan ng taong bayan. Kaya kung merong hihingi ng burial assistance or ano ba to? Or medical assistance sa Office of the Vice President, humingi po kayo kay Marcos sa Office of the President or sa House Speaker. Humingi kayo kay Martin. Kasi talagang dahil sa ka-insecurean nila, dahil sa inggit nila kay BP Sara, hindi baling maapektuhan ng mga Pilipino, hindi binigyan ng budget. So wala tayong magagawa dyan. Di ba? Anong ibibigay ng pag may humingi ng tulong kay BP Sara patungkol sa pagpapalibing or patungkol sa kung may mga sakit? Wala. So paalala po sa publiko, hinayaan ng gobyernong ito si BP Sara at kung kayo ay magkakasakit at kayo ay may ipapalibing, huwag po kayo sa opisina ni BP Sara pumunta. Ang puntahan nyo ang opisina ni Marcos or ang opisina ni Saldico. Ay, ni Saldico. Wala na pala si Saldico. Ni Martin or ang opisina ni Kiambao. O sila na dyan. Nako, tinanggal ang demonyo, nagpalit ng demonyita. Isos! Mamira. O. Mai-discuss ko lang yan. May anomalya na nga ito si Kiambao. Hindi ko sinasabing kurakot siya, ha. But the fact remains, meron siyang anomalya. Na dati ay nagtatricycle lang, tapos siya ay naka-artista van na, nakamagagarang relo na mamahalin, luxury bags, luxury watches. Tapos yan pa ay pinalit, no? Pambihira talaga, no? But anyway, so wala kayong aasahan sa opisina ng Vice President dahil pinagtutulungan na talaga si BP Sara. Unawain na lang po natin at at least naibalita natin ito doon sa mga hihingi ng tulong. Doon kayo, yan ang gusto nila eh. Di baling maapektuhan ng mga Pilipino, hindi baling makawawa ang mga Pilipino, di baling magdusa ang mga Pilipino, basta tirahin lang nila si BP Sara. At sila ang bida. So, saan kayo hihingi? Sa ayuda ni Tamba Luslos. O, yan ang gusto nila. Sila ang bida. Jollibee ito si Tamba. Bida-bida. Obviously. Yan naman siya eh. Nako. So, wag po kakalimutan na dun sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Konting lambing lang po at wag po kakalimutan. I-like po itong video na ito. Maraming salamat po sa mga nanood. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Coach Oli po. God bless everyone.